Sumakay silang dalawa sa mga rides na nandoon. Sumakay sila sa Ferris wheel at octopus ride na nandoon. Hilong-hilo silang dalawa pagkatapos pero nag-enjoy naman sila. Ayos ka lang ba, baby? Tanong ni Edward kay Angela na girlfriend niya. Kababa pa lang nila sa octopus ride. Nauna kasi nilang sinakyan ang Ferris wheel kanina, sumunod ang octopus ride. Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga si Angela bago sumagot sa boyfriend niya. Ayos lang ako, baby. Nahilo lang talaga ako. Pakiramdam ko pa ay kakawala na ang kaluluwa ko sa aking katawan kanina, sagot ni Angela sa kanya. Umiti si Edward pagkasagot niya. Ah, ganoon ba? Parehas naman tayong nahilo eh. Ganoon naman ako. Nahilo ako dahil sa pagsakay natin sa octopus ride na iyon, tugon naman ni Edward kay Angela. Ginusto naman nating dalawa iyon kaya wala tayong masisisi, di ba? Tapos naman na, sumakay na tayo, baby. Nahilo na tayong dalawa. Mabuti nga ay hindi tayo napasuka, sabi pa ni Angela kay Edward na boyfriend niya na mabilis naman siyang tinanguan. You're right, baby. Mabuti na hindi tayo napasuka dahil sa pagsakay natin sa octopus ride na yon. Tapos naman na yon, sumakay na tayo, nahilo na tayo. Magpahinga na muna tayo baka nahihilo ka pa, sabi ni Edward sa kanya. Maupo muna tayong dalawa. Niyaya niyang umupo muna silang dalawa ng girlfriend niya na si Angela. Umupo muna silang dalawa sa malapit na upuan na nandoon para magpahinga. Ano ba ang susunod natin na sasakyan, ha? Gusto mo pa ba na sumakay sa panibagong rides, ha? Tanong ni Edward sa kanya habang nakaupo silang dalawa sa upuan na nandoon. Nagkibit balikat naman si Angela sa kanya at nagsalita, hindi ko alam kung ano ang susunod natin na sasakyan, baby. Gusto ko na sumakay tayo sa carousel. Ano? Gusto mo na sumakay sa carousel, ha? Tanong ni Edward sa kanya bilang pangungumpirma. Mabilis naman na tinanguan niya iyon at nagsalita, baby. Gusto ko na sumakay sa carousel, Bata lang naman ang pwedeng sumakay doon, sagot ni Edward sa kanya na nakangisi. Alam ko. Magaan naman ako, sagot ni Angela sa kanya. Wala namang problema iyon na sumakay ako. Hindi naman yon masisira, Papayagan naman ako niyan. Kung ayaw mo na sumakay doon ay ako na lang ang sasakay sa carousel, baby. Bumuntong hininga si Edward at nagsalita, kung iyon ang gusto mo ay hindi kita pipigilan. Ayaw mo ba na pumunta tayo doon sa may haunted house, ha? Napangiwi si Angela at mabilis naman na nagsalita, ayaw ko doon. Nakakatakot doon, baby. Ayaw ko doon pumunta. Kung gusto mo ay pumunta ka doon. Huwag mo akong isama, baby. Doon na lang ako sa carousel. Gusto ko na picturean mo ako habang nakasakay ako sa carousel, baby. Tumango naman si Edward sa kanya. Ah, okay, baby. Walang problema yon, sagot ni Edward sa kanya. Angela nods her head and said, very good, baby. Thanks. Makalipas ang ilang minuto na pagpapahinga nila ay tumayo na sila. Papunta na sila sa carousel. Pinayagan naman si Angela na sumakay sa carousel. Tuwang-tuwa naman siya nang makasakay siya. Ayaw mo ba akong samahan, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Edward sighed deeply and said, ikaw na lang, baby. Di ba sabi mo ay gusto mo na picturean kita habang nakasakay diyan sa carousel? Paano kita niyan pipicturean kung sasamahan kita diyan na sumakay, ha? Wag na lang, baby. Sorry. Picturean mo na lang ako, okay, sabi ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Hindi na niya ito pinilit pa na samahan siya. Pinicturean na ni Edward si Angela habang hindi pa gumagalaw ang carousel. Pinipicturean naman siya ni Edward habang gumagalaw na ang carousel. Tuwang-tuwa naman nga si Angela kahit pinagtitinginan siya ng mga taong nakakakita sa kanya. Wala naman siyang pakialam kahit ano nang sabihin ito sa kanya. Ang mahalaga ay enjoy siya. Niyakap ni Angela si Edward pagkababa niya. Niyakap naman siya ni Edward pabalik. Uuwi na ba tayo, baby? Tanong ni Angela kay Edward habang yakap-yakap pa rin nila ang isa't isa. Ayaw mo na ba mag-enjoy dito sa amusement park, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Ang aga pa naman para umuwi. Kumain na tayo ng dinner bago umuwi sa bahay niyo para hindi na tayo magluto pa. Uuwi na lang tayo sa bahay niyo na busog na mamaya.
Gusto ko pa naman, baby, sabi ni Angela sa boyfriend niya. Tinatanong lang naman kita baka kasi gusto mo na umuwi. Maaga pa naman para umuwi, baby. Mag-enjoy muna tayo, okay? Pumunta tayo doon sa haunted house. Masaya doon, nakangising tugon ni Edward sa kanya. Ayaw ko, baby. Ayaw ko na pumunta doon, okay? Nakakatakot, baby. Sa iba na lang tayo pumunta, wag lang doon, sabi ni Angela sa boyfriend niya. Marami naman pwedeng puntahan dito na hindi lang yon, isa no. Binibiro lang naman kita, baby. Sa iba na lang tayo pupunta. May iba pang rides tayong hindi nasasakyan, sagot ni Edward sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Angela. Sumakay naman sila sumunod sa panibagong rides, ngunit sa hindi na sila mahihilo pa kagaya kanina na pakiramdam nila ay kakawala ang mga kaluluwa nila sa katawan, lalo na si Angela. Nang mapagod sila ay nagdesisyon sila na umalis na sa amusement park. Gabi na rin naman na. Dumiretso na silang dalawa sa isang restaurant para kumain ng dinner nila. Habang hinihintay nila ang kanilang order ay nagsalita si Angela sa harapan ng boyfriend niya na si Edward. Mabaho na ba ako? Baby, tanong niya kay Edward na napakunot noo tuloy sa naging tanong niya na yon. Ha? Ano nang tanong mo sa akin, baby? Tanong ni Edward sa kanya. Kaya naman ay inulit muli ni Angela ang kanyang tanong dito kung mabaho na siya. Nanlalagkit na kasi siya sa pawis. Sino ba ang hindi pagpapawisan sa pagsakay nila sa mga rides doon sa amusement park at paglibot-libot? Ang tanong ko sa iyo ay kung mabaho na ba ako? Mabaho na ba ako, baby? Pang-ulit na tanong ni Angela sa boyfriend niya. Hindi, no. Ang bango-bango mo pa nga, Hindi ka mabaho, baby. Bakit mo ba tinatanong yon kung mabaho ka na, ha? Nagtatakang tanong ni Edward sa kanya. Sinabi rin niya kay Angela na girlfriend niya na hindi naman ito mabaho. Hindi lang niya maintindihan ito kung bakit yon ang tanong sa kanya. Inamoy-amoy pa ni Angela ang kanyang saril bago nagsalita. Kanina pa kasi ako nanlalagkit sa pawis, Pakiramdam ko ay mabaho na ako, baby. Pawis na pawis ako kanina doon sa amusement park. Mabaho na ba ako, ha? Naaamoy mo na ba, ha? Sorry kung naaamoy mo na ang baho ko. Napatawa nga si Edward pagkasabi ni Angela sa kanya. Hindi ka pa mabaho, baby. Ang bango mo pa nga, Hindi ka pa mabaho, okay? Don't say that please. Mabango ka pa, sabi ni Edward sa kanya. Talaga ba? Nagsasabi ako sa'yo ng totoo, baby. Hindi ka pa mabaho, sabi pa ni Edward sa kanya. Okay. Tumango si Angela pagkasabi. Akala ko pa naman ay mabaho na ako dahil kanina. Hindi pa naman pala. Nakakahiya naman kasi sa iyo kung naaamoy mo na akong mabaho, Nakahiga naman na girlfriend mo ako tapos ang baho-baho ko na. Tumawa pa si Edward sa kanya at nagsalita, kahit mabaho ka ay wala namang problema yon sa akin, baby. Ang importante sa akin ay mahal mo ako at mahal natin ang isa't isa. Yun lang, Nandyan lang ang mga baho na iyan sa katawan natin pero ang pagmamahal ay talagang nawawala. Napangiwi na lang si Angela at dahan-dahan na bumuntong hininga. Hindi na siya nagsalita pa dahil sakto dumating na ang order nilang dinner. Kakain na silang dalawa. Nagugutom na rin naman siya. Habang nagmamaneho si Edward ng kotse ni Angela, ay muling tumunog ang cellphone niya na nasa dashboard. Binuksan na niya kasi ito pagkapasok sa loob ng kotse ng girlfriend niya. Nakita niya ang pangalan ni Dina sa screen ng cellphone niya. Tumatawag na naman ito sa kanya. Nakita rin ito ni Angela na girlfriend niya, kaya nagkatinginan silang dalawa. If thy mom is calling you again, baby. Are you going to answer her call, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Bumuga muna siya ng malamig na hangin bago nagsalita sa tanong na iyon ng girlfriend niya. I don't know, baby. Ayaw ko na sagutin ang tawag niya, nakangusong sagot ni Edward sa kanya. Napangiwi si Angela sa sagot niya. Ano nang gagawin mo kung ayaw mo na sagutin ang tawag niya? Magtataka siguro siya sa'yo kung bakit hindi mo siya sinasagot sa tawag niya, sagot ni Angela sa kanya. He gasped loudly. Ano ba ang gusto mo na gawin ko, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Seryosong tinapunan siya nito ng ting. Gusto mo ba na sagutin ko ang tawag niya, ha? Angela licked her lips and sighed deeply.
I think you need to talk to her, baby T. Mahinang usal ni Angela sa kanya. Napakunot noo ito sa sinabi niya. Ha? Bakit naman, ha? Bakit ko naman gaga? Kailangan mo na makipag-usap sa kanya, baka kasi ano, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Baka kasi magduda na siya sa iyo. Sabi ni Angela kay Edward. Kaya kailangan mo na sagutin ang tawag niya kahit ngayon lang. Napalunok ng kanyang laway si Edward bago nagsalita sa girlfriend niya na naghihintay sa sagot niya. Mabuti nga yon na magduda na siya para malaman na niya kung ano talaga ang nangyayari sa akin at sa ating dalawa. She needs to know about us, sabi ni Edward sa kanya. Isa no, but you told me that you're going to tell about us kapag nakauwi na siya dito sa Pinas. You have to talk to her, baby, paliwanag ni Angela sa kanya. No, baby. I'm not going to talk to her. Hindi ko nasasagutin ang tawag niya. Ayaw ko na siya nakausap. Kung kakausapin ko siya ay gusto ko na magkaharap na kami sa personal. Ayaw ko na makipagplastikan pa sa kanya sa kabilang linya. Ayaw ko nang gawin yon, baby. I'm not going to answer her call, okay? It's enough, seryosong sagot ni Edward sa kanya. Wala naman nagawa si Angela, kundi hayaan na lang si Edward na boyfriend niya. Ayaw naman na nitong makausap ang mommy niya, kaya hindi na niya ito mapipilit pa nakausapin yon. Kung kakausapin man niya ito ay gusto niya sa personal. Ayaw na niyang makipagplastikan pa dito. Kung ayaw mo na makausap ang mommy ko, ay hindi na kita pipigilan pa, baby, sabi ni Angela sa kanya. Pinatay na nga muli ni Edward ang kanyang cellphone para hindi na siya matawagan ni Dina na mommy ni Angela na gustong-gusto na siyang makausap. Natahimik silang dalawa pagkatapos. Sa kalagitnaan nila ng kanilang biyahe pa uwi ay dahan-dahan na ibinuka ni Angela ang kanyang mga labi para magsalita kay Edward na boyfriend niya. May sasabihin siya dito. Baby D. Yes, baby, sagot ni Edward sa kanya na hindi muna tumitingin sa kanya. Nasa daan ang mga mata nito dahil nagbibiyahe nga ito. She sighed deeply and said, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yon, baby? Tanong ni Edward sa kanya na sumulyap naman sa kanya ng ilang segundo, ngunit ibinalik naman kaagad nito ang buong paningin sa daan. Baka kasi mabangga sila kapag panay siya ng tingin kay Angela na girlfriend niya. Di ba palagi mo akong nakikita na maaga na umalis sa bahay dati? Hindi pa nga ako kumakain ng breakfast ay umalis na ako. Naalala mo pa ba yon, ha? Tanong Angela sa kanya. Edward nods his head quickly and said, of course, yes. Naalala ko pa yon. Bakit ano ba ang doon, ha? Binagalan muna ni Edward ang pagmamaneho ng quotes ni Angela. She licked her lips and sighed deeply. Ngayon ko lang talaga sasabihin sa'yo to, wala ka bang nahalata sa akin ng mga sandaling yon, ha? Malumanay na tanong niya kay Edward na boyfriend niya na napakunot noo. Wala naman. Wala naman akong nahalata o napansin ng mga sandaling yon. Ang napansin ko lang ay palagi kang maaga na umalis na hindi pa kumakain ng breakfast, para pumasok sa trabaho mo, sagot naman kaagad ni Edward sa kanya. Talaga ba? Her husband gave her a quick nod and said, yun lang naman eh. Tumango-tango si Angela pagkatapos. Sa mommy ko ba ay wala kang ibang napapansin o nahahalata ng mga sandaling yon, ha? Tanong ni Angela sa kanya. Wait, isipin ko, baby. Bakit mo pala tinatanong ito sa akin, ha? Nagtatakang tanong ni Edward sa kanya. Huminga ng malalim si Angela at nagsalita, sasabihin ko sa'yo mamaya pero gusto ko muna malaman sa'yo o marinig ang sagot sa tanong ko na yon. Edward nodded slowly and said, okay. Ilang minuto muna ang lumipas bago nagawang magsalita muli ni Edward kay Angela. May napapansin ako sa kanya that time, mahinang usal ni Edward sa kanya. Ano? Ano nang napapansin mo sa kanya, ha? Mabilis naman na tanong ni Angela sa kanya. He breathes deeply and licked his lips before he speaks to her. Kapag kasi pinag-uusapan ka o tinatanong ko sa kanya, ikaw ay para bang iniiwasan niya ang mga yon. Sumasagot naman siya sa akin pero kaagad naman niya na iniiba ang usapan namin Nararamdaman ko na para bang umiiwas siya na pag-usapan ka. Hindi rin niya nababanggit ang pangalan mo. Pakiramdam ko pa nga ay kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay niyo Hindi naman ako nag-usisa sa kanya dahil baka wala lang naman yun Hinayaan ko na lang siya, kwento ni Edward sa kanya.
She quickly nods her head and said, okay. Leon lang ba ang napapansin mo sa kanya? May iba ka pa bang napapansin sa kanya, ha? Wala naman na, Leon lang talaga, Bakit mo ba ako tinatanong, baby? May hindi ba ako nalalaman na nangyayari sa inyong dalawa na mag-ina, ha? Sabi pa ni Edward sa kanya. Oh, Zero. May hindi ka nalalaman sa nangyayari sa among dalawa ng mommy ko, baby, kaagad na sagot ni Angela sa boyfriend niya. Ano iyon, baby? Gusto ko nang malaman kung ano yon, baby. Medyo napansin ko rin na hindi kayo nag-uusap ng mommy mo that time, sabi pa ni Edward sa kanya. Huminga ng malalim si Angela at nagsalita, pwede mo bang ihinto muna ang kotse ko? Bakit naman, baby? Gusto ko na sabihin sa iyo ang gusto ko na sabihin na hindi ka nagmamaneho. I want to talk to you face to face and eyes to eyes, so that we could see the truth in both our eyes, sagot ni Angela sa kanya. Her boyfriend quickly nods his head and said, okay. Hahanap muna ako ng pwede kong mapagparkingan itong kotse mo. Bawal kasi pumarada sa may gilid ng daan lalo na kung tatagal tayo. Alam ko naman iyon, baby, sabi ni Angela sa kanya. Sige, maghanap muna tayo ng mapagparkingan itong kotse ko. Naghanap sila ng pwedeng mapagparkingan ng kotse para hindi sila makasagabal sa ibang mga sasakyan. Nang makahanap sila ng pwede nilang mapagparking, ay pinarking na nila ang kotse doon. Pinatay muna ni Edward ang engine ng kotse ni Angela na girlfriend niya. Huminga muna ng malalim si Angela bago tuluyang nagsalita sa boyfriend niya. Nag-away kami ng mommy ko, baby, mahinang usal niya. Namilog ang dalawang mga mata ni Edward pagkasabi niya. Talaga? Nag-away kayo ng mommy mo, paniniguradong tanong niya kay Angela na dahan-dahan naman na tumango sa kanya. Baby, nag-away kami ng mommy ko. Kaya hindi ako kumakain sa bahay dahil sa nag-away kaming dalawa ng mommy ko. Ayaw ko siyang makita o makausap kaya ang ginawa ko ay hindi ako kumakain sa bahay. Upang hindi ko siya makita at hindi mo mapansin o mahalata na nag-aaway kami ay ang ginawa ko ay inaagahan ko kapag umaga ang pagpasok ko at ang dahilan ko sa kapag makikita ay kailangan ko na maagang pumasok sa trabaho dahil may gagawin pa ako o kaya ay kailangan tapusin kahit wala naman talaga. Sinasabi ko pa sa'yo na sa labas na lang ako kakain ng breakfast para hindi ko makita o makasama kapag kakain ng breakfast ang mommy ko. Pag kasi kumain ako kasabay niyong dalawa ay baka mag-usisa ka pa kung bakit ang tahimik ko at hindi kami nag-uusap ng mommy ko. Pag uwi ko naman ay kumakain na ako ng dinner sa labas kasama ang kaibigan ko para kapag uwi ako dito sa bahay ay hindi na ako kakain ng dinner. Hanggang sa umalis siya papuntang Japan ay hindi pa rin kami nagkakaayos na dalawa, kwento ni Edward sa kanya. Hindi makapaniwala ang boyfriend niya na si Edward sa mga sinabi niyang iyon. Umawang ang mga labi niya. Kaya ba hindi ka sumama sa paghatid sa kanya sa airport, ay dahil hindi pa rin kayong dalawa nagbabati, ha? Ganoon ba yun o nagkataon lang na Angela cut him off, baby? Hindi yun nagkataon na kailangan ko na matulog sa kaibigan ko, kundi sinadya ko talaga yon para hindi makasama sa inyo. Pag kasi sumama ako sa paghatid sa kanya sa airport, ay mapapansin mo na hindi kami nag-uusap na dalawa at magtataka ka na. Kaya ang ginawa ko ay hindi na lang ako sumama pa. Leon ang mga naging dahilan ko para umiwas sa kanya, sabi pa ni Angela sa kanya. Kaya pala kinausap mo ako bago siya umalis patungo ng Japan na ang akala ko ay sinabihan mo siya na hindi ka makakapaghatid sa kanya sa airport. Tinanong ko rin siya pagkatapos mo nakausapin ako di. Ano nang sinabi niya sa'yo? Tanong ni Angela sa kanya. He sighed deeply and said, sinabi niya sa akin ay nagsabi ka na raw sa kanya, ngunit ang totoo ay hindi naman pala. Nagsinungaling rin siya sa akin. Parehas kayong nagsinungaling sa akin ng gabing piyon. Angela licked her lips and sighed deeply. Sorry kung nagsinungaling ako sa iyo, baby. Kaya nagawa namin ng mommy ko na magsinungaling sa iyo dahil ayaw namin sabihin sa iyo ang totoo na nag-away kaming dalawa. Sorry talaga at sana ay maintindihan mo ako, sagot ni Angela sa boyfriend niya na napapakamot ng kanyang ulo. Kumain lang ako sa bahay nang nakalipad na siya, patungo sa Japan dahil tayong dalawa lang ang nandoon. Kaya pala ay doon ka na kumakain sa bahay niyo dahil wala ang mommy mo at kaya pala gaanon dahil nag-aaway kayong dalawa at kailangan na hindi muna kayo magkita o magkausap. Ganoon ba kayong dalawa ng mommy mo kapag nag-aaway, ha? Tugon ni Edward sa kanya.
hindi naman kami ganoon eh. Nagkakaroon naman kaming dalawa ng tampuhan before. Nag-away naman kami pero hindi talaga kagaya nito na kailangan na umiwas kami sa isa't isa. Ngayon lang talaga nangyari to eh. Alam mo na ang totoo, sagot kaagad ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Dahan-dahan na tumango si Edward pagkasabi niya at nagsalita. Nalaman ko na ang totoo dahil sa sinabi mong iyon na hindi ko akalain talaga. Akala ko ay maayos kayong dalawa ng mama mo at walang problema sa isa't isa. Ngunit wala akong kaalam-alam na, sorry talaga, baby. Sorry talaga dahil nagsinungaling ako sa'yo, sagot ni Angela kay Edward na humihingi ng sorry sa kanya. Hindi na nga niya pinatapos ang sasabihin nito dahil nagsalita na siya. Hindi mo naman kailangan na humingi ng sorry sa akin, baby. Naiintindihan naman kita eh. Naiintindihan naman kita kung bakit mo nagawa yon. Ngayon naman ay gusto ko na malaman kung ano ang naging dahilan ng away ninyong dalawa ng mommy mo. Mukhang may malalim kayong pinag-awayan at kailangan na humantong sa ganito na hindi naman niyo ginawa dati na kailangan na hindi kayo magkibuan hanggang ngayon. Ano ba ang dahilan, baby? Pwede ko bang malaman iyon sa'yo, ha? Tutal alam ko naman na ang totoo, sagot ni Edward sa kanya. Napabutong hininga si Angela pagkatapos ng sinabing iyon ng boyfriend niya na gustong malaman ang dahilan kung bakit sila nag-away ng mommy niya. Sasabihin naman niya ito sa boyfriend niya. Sinabi na nga niya ang totoo na nag-away silang dalawa ng mommy niya, kaya kailangan ni Edward na malaman iyon kahit may kinalaman siya sa naging pag-aaway nilang iyon. Hindi niya pwedeng ilihim pa iyon lalo na ngayon na magkasintahan na sila. Hindi maiwasan na kabahan si Angela dahil baka magalit o magtampo sa kanya ang boyfriend niya na si Edward kapag nalaman nito ang sasabihin niya. Lumunok muna siya ng sunod-sunod ng kanyang laway at nagsalita, "Baby, kung ano man sana ang maririnig mo sa sasabihin ko sa iyo ay huwag ka sanang magalit o magtampo sa akin." Napakunot noo tuloy si Edward sa sinabi niyang yon. Nagtatakang tinapunan siya nito ng tingin. Bakit ko naman kailangan na magalit o magtampo sa sasabihin mo na yon, baby? May kinalaman ba ako sa sasabihin mo, ha? May kinalaman ba ako sa naging pag-aaway niyo ng mommy mo? Nakakunot ang noo na tanong ni Edward sa kanya. Dahan-dahan naman na tumango si Angela sa gwapong boyfriend niya na si Edward na napanguso pagkasabi niya. "Zero baby. Kinalaman ka nga kaya bago ko sabihin iyon sa'yo ay sinasabi ko na huwag ka sanang magalit o magtampo sa akin kapag nalaman mo yon. Sana lawakan mo ang pang-intindi mo kapag sinabi ko iyon sa'yo." "Okay," malumanay na tugon ni Angela sa kanya. Edward nodded slowly and sighed deeply. Ano ba kasi yon, ha? Bakit ba may kinalaman ako sa naging pag-aaway niyong dalawa ng mommy mo, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Halatang hindi na ito makapaghintay sa sasabihin niya. Angela took a very deep breath before she tells everything to her handsome boyfriend who couldn't wait to hear it. Sinabi niya ang lahat-lahat kay Edward. Wala siyang tinira pa kahit alam niya na posibleng masaktan ito, ngunit yon ang totoo. Hindi magandang ilihim niya yon. Matapos marinig ni Edward ang lahat ng mga sinabi niya ay umiwas ito ng tingin sa kanya. She's expecting that her boyfriend might be offended or hurt because of telling the truth. Nagalit ako sa mommy ko dahil hindi niya sinabi kaagad yun sa akin. Mismong nalaman ko pa yon sa'yo na hindi ka na niya pinapatrabaho. Dapat sana ay pinaalam niya sa yon sa akin eh. Sa totoo lang talaga ay hindi ko nagustuhan ang ginawa niyang iyon na patigilin ka sa pagtatrabaho at siya ang bubuhay sa'yo. Alam ko naman na hindi mo naman habol yon, di ba? You want to work for yourself pero wala kang nagawa dahil kailangan mo na gawin yon. Naiintindihan naman kita sa sitwasyon mo, baby. I know the reasons why you did it and it's because of me. Ang kinagagalit ko lang talaga sa mommy ko ay ang hindi niya pagsabi sa akin ng plano niya para sa'yo at mismong nalaman ko pa sa'yo. Naglilihim siya sa akin, sabi pa ni Angela sa boyfriend niya. To make it short, sasabihin ko sa'yo na ako ang dahilan kaya nagkakaganito kayong dalawa ng mommy mo. Naiintindihan kita sa mga sinasabi mo. Bilang isang anak ay may karapatan ka naman na malaman ang totoo sa kanya. It was her mistake. You only cares for your mom kaya mo nasabi yon. Sinabi mo na hindi mo nagustuhan ang ginawa niyang iyon para sa kin. Kung iyon lang naman pala ang mangyayari, ay hindi ko na sana sinunod ang nais niyang mangyari. Huwag kang mag-alala dahil magtatrabaho naman ako. Gusto ko naman talaga magtrabaho, eh.
Ayaw kong unasa sa mommy mo, ngunit pinagbigyan ko lang talaga siya dahil baka magalit siya at hindi ko magawa ang mga plano ko. Wala kang kasalanan, baby. Wala kang kasalanan sa mga sinabi mong iyon. Naiintindihan kita. Ako ang may kasalanan dito, eh. Ako ang dapat na humingi ng sorry sa iyo, paliwanag ni Edward kay Angela na nakanguso. Hindi naman mangyayari ang lahat ng to kung hindi dahil sa akin, eh. Sorry for everything, baby. Galit ka ba sa akin sa mga sinabi kong iyon, ha? Malumanay na tanong ni Angela sa boyfriend niya na napalunok muna ng laway bago nagawang magsalita sa kanya. Hindi, baby. Hindi ako nagagalit sa'yo, okay? Naiintindihan naman kita sa mga sinasabi mo, eh. Ako ang may kasalanan ng lahat ng to kaya ako dapat ang umayos ng problemang to, alam ko na ang lahat. Leon, ang importante na alam ko na ang lahat ng katotohanan. Sana ay magkaayos kayong dalawa ng mommy mo, sabi ni Edward kay Angela. Mag-ina pa rin naman kayong dalawa, eh. Hindi dapat kayo nagkakaganito dahil lang sa akin. Ako ang may kasalanan kaya ako rin dapat ang mag-ayos ng lahat ng problemang to. Angela licked her lips and sighed deeply. Sa tingin mo ba ay magkaayos kaming dalawa ng mommy ko sa panahon pa ngayon, ha? Sa tingin mo ba ay matatanggap kaya niya kapag nalaman niya na may relasyon tayong dalawa, ha? Sigurado akong magagalit siya sa ting dalawa kapag nalaman niya ang totoo. Magagalit siya sa iyo, baby. Baka hindi na magkaayos kaming dalawa. Baka malabong mangyari na iyan, eh, nakangusong tugon ni Angela kay Edward na napabuntong hininga muli sa tabi niya. Magtiwala ka lang, baby. Magkakaayos kayong dalawa ng mommy mo kahit sa tingin mo ngayon ay imposible. Tutulungan kita na magkaayos kayong dalawa ng mommy. Hindi kita pababayaan kahit ano pa ang mangyari, baby. Ako ang dahilan ng lahat ng to kaya ay dapat na ako rin ang umayos sa problemang to. Hindi naman kayo magkakaganito kung hindi dahil sa akin, sabi pa ni Edward sa kanya. Dahan-dahan na tumango si Angela pagkasabi ni Edward sa kanya. Inaamin ni Angela sa sarili niya na gusto naman niyang magkaayos silang dalawa ng mommy niya. Hindi naman na siya masyadong nakakaramdam ng galit dito. Naghalo-halo na ang nararamdaman ko that time kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko kaya nag-away na kami at kailangan na hindi kami magpansinan hanggang ngayon. Sigurado ako na galit pa rin siya sa akin dahil minasama niya ang mga sinabi kong iyon sa kanya. Hindi niya naisip na sinasabi ko lang naman iyon dahil ayaw ko siyang mahirapan pa sa bandang huli at sinabi ko ang nararapat niyang gawin kahit na nga sabihan natin na mahal ka niya. Alam mo ngayon na pagtanto ko na komplikado ng lahat sa ating dalawa, baby. Hindi ko alam ang posibleng mangyari sa atin, sagot ni Angela sa kanya. Edward sighed and replied, baby, ako ang bahala, okay. Maayos rin ang lahat ng to, magtiwala ka lang sana. Everything will be okay. Mahal kita at hindi kita pababayaan kahit ano pa ang mangyari. Hindi mo na kailangan pa naisipin o problemahin ang lahat ng to dahil ako na ang bahala. Nalaman ko na ang mga inilihim mo sa akin these past few weeks. Hindi naman ako nagalit sa iyo matapos mong sabihin iyon sapagkat naintindihan naman kita, Nauntindihan ko kung kaya ka nagkakaganoon. Walang masama doon, Hindi na nagsalita pa si Angela. Niyakap siya ng boyfriend niya na si Edward. Maya-maya ay dahan niya na ibinuka ang kanyang mga labi para magsalita. Maraming salamat sa pang-intindi mo sa akin, baby. Mabuti naman na hindi ka nagalit o nagtampo sa akin matapos kong sabihin yon sa iyo. Edward smiled at her. Hindi ko naman gagawin yon dahil mahal kita, Mahal kita kaya inunawa kita sa sinabi mong yon. Hindi ko kailangan na magalit o magtampo dahil totoo naman ang mga sinabi mong yon sa akin. It's really in my fault kaya it happened, baby. Dahil ako ang may kasalanan, ulitin ko muli sa iyong sabihin na ako ang gagawa ng paraan para maging maayos ang problemang to. Iko na ang bahala, okay? Huwag mo nang isipin pa to, sabi ni Edward sa kanya. Ang ginawa sumunod ni Angela ay tumango na lang siya. Hindi na siya nagsalita pa. Niyakap muli siya ni Edward ng ilang minuto bago naghiwalay sa pagkakayakap sa isa't isa. Walang nagsalita sa kanilang dalawa pagkatapos. Umuwi na tayo, baby, sabi ni Angela kay Edward na boyfriend niya. He smiled at her again and said, okay, baby. We have to go home now. Kung ano man ang napag-usapan natin dito sa loob ng kotse mo, ay sana maliwanag na ang lahat sa ating dalawa.
Maliwanag na sa akin ang mga sinabi mo at sana ay ganoon rin sa'yo, baby. Ulitin ko muli sa iyo, ako na ang bahala, okay? Ma-stress ka lang kung iisipin mo pa rin yun. Nasabi mo naman na ang lahat sa akin and it's enough for me. Binuhay na ni Edward ang engine ng kotse ni Angela para ipagpatuloy ang pagmamaneho pa uwi sa bahay nito. Tabi lang silang dalawa habang binabaybay ang daan pa uwi sa bahay nila. Nang makarating sila sa bahay ni na Angela, ay naunang lumabas si Edward at pinagbuksan niya ito ng pinto ng kotse. Nagpasalamat naman sa kanya si Angela. Si Edward na ang nagdala ng bouquet of flowers at iba pang dala nila papasok sa bahay. Magpahinga na tayo, baby. Malapit na pala sumapit ang 10:00 ng gabi. Sigurado ako na pagod ka na. Am I right? Sabi ni Edward sa kanya na nakangiti. Seryoso pa rin ang mukha ng girlfriend niya. She licked her lips and sighed heavily. Nakakapagod pero nag-enjoy naman ako, eh. Kasama kita, eh. Leon, ang unang beses na gawin natin yon bilang magkasintahan at sana ay maulit muli yon, baby. Masayang masaya ako sa araw na to. I would never get tired creating beautiful memories with you, baby, sabi ni Angela kay Edward na nakangiti. Wala namang rason para malungkot siya o mangamba dahil sinabi lang naman niya sa boyfriend niya na si Edward ang totoo. Hindi dapat maapektuhan ang ginawa niyang pagsabi ng katotohanan dito ang masayang araw niya kasama ito. Edward smiled at her again and said, "Same with me, baby. I would never get tired of it creating beautiful memories, with you are priceless. I love you, baby." Love you too, baby, sabi ni Angela sa gwapong boyfriend niya na si Edward at siya ang humalik sa labi nita, kahit nakakapagod ang buong araw nilang dalawa ay nag-enjoy naman sila. Parehas silang dalawa masayang masaya, lalo na si Angela, na hindi inaakala na makakaranas siya ng ganoon na saya sa piling ni Edward na boyfriend niya. Dahil pagod silang dalawa ay kaagad naman silang nakatulog na magkayakap sa isa't isa. Sa kwarto ni Angela si Edward natulog dahil ayaw niya na magkahiwalay pa silang dalawa kahit sa pagtulog sa gabi. Hindi mapakali si Dina habang pilit niyang tinatawagan si Edward. Nagtataka na siya dahil simula nang umalis siya ng Pinas ay hindi na sinasagot ni Edward ang mga tawag niya. Hindi maiwasan na makaramdam siya ng takot o ano pang pwedeng maramdaman niya. Nagtataka na rin siya kung bakit hindi nito sinasagot ang tawag niya. Nag-alala siya dahil baka may nangyari ng masama sa pinaniniwalaan niyang boyfriend kaya hindi ito sumasagot sa tawag niya. Gustong-gusto naman na niya itong makausap para makumusta at malaman kung okay lang ba ito. Naisip niya si Angela na anak niya. Pwede niyang tawagan ito para tangin ito kung okay lang ba si Edward, ngunit aalangan naman siyang tawagan ito dahil alam naman niya sa sarili niya na baka hindi siya sagutin ito, hindi pa naman silang dalawa tagkakaayos. Galit pa rin naman siya kay Angela dahil sa naging pagtatalo nilang dalawa, araw ng linggo kinabukasan kaya ay nagdesisyon silang dalawa na pumunta sa simbahan para magsimba. Maaga naman silang dalawa nagising kaya naabutan pa nila ang ikaunang misa. Ang susunod na misa ay magsisimula 8 o'clock in the morning. Pagkatapos nilang attend ng misa ay diretso sila sa isang fast food chain at doon na nga silang dalawa kumain ng breakfast. Hindi pa kasi sila kumakain ng breakfast. Gusto mo ba ulit na gawin ang ginawa natin kahapon, baby? Tanong ni Edward sa girlfriend niya na si Angela habang kumakain silang dalawa ng breakfast. Malapit na rin naman silang dalawa matapos sa pagkain ng breakfast. She bit her lips and sighed slowly before she speaks to her handsome boyfriend. Wag na muna, baby. May pasok na ako bukas sa trabaho, eh. Ayaw ko naman na pumasok bukas na pagod. I just want to spend this day with you kahit sa bahay na lang, malumanay na sagot ni Angela sa boyfriend niya. Dahan-dahan na tumango si Edward sa kanya. Ah, okay, baby. Tinatanong lang naman kita kung gusto mo na gawin ulit natin yon na ginawa natin kahapon kung saan mamasyal tayo, nag-date, at nag-enjoy sa amusement park, sabi ni Edward sa kanya. Maraming oras pa naman para gawin natin muli, di ba? Hindi pa naman yon ang huli. Leon ang unang beses at hindi pa yon ang hul. Masusundan pa yon ng maraming beses, baby. Gusto ko sana sa susunod na pagpunta natin, lalo na doon sa amusement park, ay pumayag ka na pumunta tayo sa haunted house. Ayaw ko, baby. Ayaw ko pumunta doon. Nakakatakot.
Ayaw ko at kahit ano nang gawin mo sa akin na pamimilit ay hindi ako papayag na pumunta tayo sa haunted house na yon. Ayaw ko talaga doon. Mas mabuti pa na doon na lang tayo sa mga rides, kahit nakakahilo ay okay lang. Niche, enjoy naman tayo kahit papaano. Kung doon naman sa haunted house ay hindi siguro ako enjoy. Baka panay lang ang tili ko sa takot ng mga makikita ko. Huwag mo na akong pilitin pa na pumunta sa haunted house na yon dahil ayaw ko talaga, sagot ni Angela kay Edward. Ayaw talaga niya na pumunta sa haunted house na yon kahit kailan. Ayaw nila sa mga nakakatakot. Mas gusto pa niya ang mga rides kaysa doon. Umiti lang si Edward na boyfriend niya pagkasabi niya. Hindi na siya nito pinilit o kinumbinsi pa na pumayag sa pagpunta doon sa susunod na pumunta silang dalawa. Hindi ko pa pala nakikita yung mga larawan na kinunan mo kagabi sa akin habang nakasakay ako sa karusel. Di ba nandyan sa cellphone mo nakasave yon, baby? Tanong ni Angela kay Edward maya-maya. He quickly nods his head and said, baby. Nakasave yon dito sa gallery ng cellphone ko. Hindi mo pa ba yon nakikita, ha? Akala ko pa naman ay nakita mo na yon kagabi. Napanguso si Angela at saka nagsalita, hindi pa, baby. Hindi ko pa nakikita talaga. Nawala na kasi iyon sa isipan ko, kaya hindi ko na naalala pa natangnan. Okay. Ngayon mo na lang tingnan pagkatapos natin kumain ng breakfast, baby. I'll give you the cellphone so you can see it. Nakangising tugon ni Edward sa kanya. Angela smiled too. Okay, baby. Thanks. You're always welcome, baby, sagot ni Edward sa kanya. Inubos na muna nilang dalawa ang natirirang pagkain, bago tingnan ang larawan na yon na kinunan ni Edward kagabi habang nakasakay si Angela sa karusel. Naalala pa rin nilang dalawa ang napag-usapan nila kagabi, lalo na ang tungkol sa pagsabi ni Angela ng totoo kay Edward na boyfriend niya, ngunit hindi naman na nila pinag-usapan pa yon. Alam naman na ni Edward ang totoo. Pagkatapos nilang kumain ng breakfast, ay inilahad ni Edward ang cellphone niya sa girlfriend niya na si Angela para tingnan ang larawan nito na kinunan niya kagabi habang nakasakay ito sa karusel. Tuwang-tuwa si Angela habang pinagmamasdan niya ang mga larawan na yon at ganoon rin naman ang boyfriend niya. Maganda ba ang pagkakuha ko ng iyong larawan kagabi, baby? Tanong ni Edward kay Angela na may ngiti sa mga labi. Angela smiled again and said, "Zero, baby. Ang ganda ng pagkakuha mong larawan ko. You found the right angle where you can capture me perfectly, like it. Baby, would you please send these images to Envy cellphone?" Nakanggising sagot ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Of course, yes, I'll send it to you, baby, sagot ni Edward sa kanya. I'll send it to you later, is that okay with you? She shook her head immediately and replied, "Yeah, it's okay with me, baby. You can send it later on, walang problema yon sa akin." Thanks, baby. Angela smiled again to her handsome boyfriend and pinched his cheeks. Para kang bata dito sa mga larawan na kinunan ko kagabi habang nakasakay ka sa karusel. May mga photos naman tayong dalawa, di ba? Hanapin mo lang, baby. Nandyan lang yon, sabi pa ni Edward sa kanya. Zero o nga, Para nga akong bata dito, saad ni Angela sa boyfriend niya na hindi pa rin maalis-alis ang ngiti sa mga labi. Sunod na hinanap ni Angela sa phone gallery ng boyfriend niya ay ang larawan nilang dalawa kagabi na magkasama. Sinuri niyang mabuti ang larawan nilang dalawa. Kahit larawan lang ang nakikita niya ay kinikilig is Angela. Kinikilig siya na magkasama silang dalawa na nasa larawan. Leon rin ang unang larawan nilang dalawa na magkasama. They never had photos being together. Habang hawak-hawak ni Angela ang cellphone ng boyfriend niya, ngunit bilang nag-appear ang pangalan ng mommy niya. Tumatawag ito kay Edward na boyfriend niya. Nanlaki muli ang mga mata niya at mabilis na pinakita iyon kay Edward. If thy mom is calling you again, sabi ni Angela sa kanya. What are you going to do? Edward sighed deeply and bit his lips. Ignore it, please. Just don't want to answer her call. You have to turn off this cell phone or ignore it. Seryosong sagot ni Edward habang nakatingin ito sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong pa ni Angela sa kanya. He quickly nods his head and replied. Sigurado ako, baby. Kung ayaw mo na patayin ang cellphone ko, ignore mo na lang ang tawag niya. Cancel it please.
Ayaw ko siyang makausap. Sa personal ko siya gustong makausap. Airplane mode mo na lang ang cellphone ko para hindi pumasok ang tawag niya. Angela sighed deeply and nodded. Okay. I-airplane mode ko na lang to na cellphone mo kung ayaw mong matawagan ka muli ni Mommy, sabi ni Angela sa kanya. Thank you, baby, he said, smiling at her. Ayaw naman ni Angela na patayin ang tuluyan ang cellphone ng boyfriend niya dahil tinitingnan pa niya ang mga larawan nila kahapon kaya ang ginawa niya ay cancel na lang ang tawag ng mommy niya. In airplane mode na lang niya ito para hindi na makapasok muli ang tawag nito. Leon ang ginawa niya. Ayos ka lang ba, Dina? Tanong ni Amelia sa kaibigan niya na katrabaho niya nang mapansin nito siya na hindi mapakali sa loob ng hotel room nila. Hawak-hawak nito ang cellphone niya at hindi siya mapakali. Nakakunot ang noo nito at mukhang aburido. Panay ang lakad nito sa loob ng hotel room habang hawak-hawak ang cellphone. Ano ba ang nangyayari sa iyo, ha? Kanina ka pa ganyan. Hindi ko malaman kung bakit ka ganyan, Dina. Ayos ka lang ba, ha? Tanong pang muli ni Amelia sa kanya. Huminto na si Dina sa paglalakad-lakad sa loob ng hotel room na hindi mapakali at humarap kay Amelia na kaibigan niya. Nakakunot ang noo niya. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong, hininga saka nagsalita, hindi sinasagot ni Edward ang mga tawag ko. Ano? Bakit naman, ha? Baka busy lang kaya hindi sinasagot ang tawag mo. Relax ka lang, Dina. Kaya pala nagkakaganyan ka dahil sa kanya. Akala ko pa naman ay napasa tingin mo ba ay busy pa rin siya hanggang ngayon, Amelia. Wala naman siyang gagawin na ibaw kaya ay pagkakabusihan sa bahay namin. Hindi ko na nga siya pinatrabaho pa, eh. Simula nang umalis tayo sa Pinas ay hindi pa rin kami nagkakausap. I really want to talk to him. Nag-aalala na ako para sa kanya. Tinawagan ko siya ngunit hindi niya sinasagot ang tawag-tawag ko. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa kanya, buridong tugon ni Dina kay Amelia na napangiwi pagkatapos niyang sabihin iyon. Ganoon ba? Amelia, hindi ko na alam ang gagawin ko sa totoo lang. I really want to know if he's okay there. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Umalis lang ako sa Pinas ay ganito na ang gagawin niya. Hindi na niya ako sasagutin sa mga tawag ko sa kanya. Nakapagtataka nga lang, Hindi naman siya ganito, sabi pa ni Dina kay Amelia na kaibigan niya. Di ba kasama niya doon sa bahay niyo ang anak mo na si Angela? Mahinang untag ni Amelia sa kanya. Kasama nga niya doon. Silang dalawa ang magkasama doon sa bahay namin, mabilis na tugon ni Dina kay Amelia. Ganoon naman pala, Bakit hindi mo subukan na tawagan ang anak mo na si Angela para malaman mo kung okay lang si Edward at bakit nito hindi sinasagot ang tawag mo? Napakadaling gawin naman, di ba? Tawagan mo na lang si Angela para malaman mo ang totoo. Nagpapakahirap ka lang ng sarili mo, Dina, sabi ni Amelia sa kanya na napapakamot ng kanyang ulo habang nakaharap kay Dina na napangiwi pagkasabi niya na tawagan si Angela na anak nito. Paano naman niya ito tatawagan na magkaaway silang dalawa ng anak niya na si Angela? Siya ba ang unang lalapit o makikipag-usap dito para lang kay Edward? Ayaw naman niyang gawin yon na tawagan si Angela na anak niya. Galit pa rin siya dito at ayaw niya na siya ang maunang makipag-usap dito. Hindi pwede, di. Bakit naman, ha? Bakit naman hindi pwedeng tawagan mo ang anak mo na si Angela, ha? Anak mo siya, di ba? Nagtatakang tanong ni Amelia sa kanya. Anak mo siya at hindi masamang tumawag sa kanya, lalo na kung importante naman yon. Tatawag ka lang, Hindi ko gagawin yon, Amelia. Hindi ko tatawagan ang anak ko na si Angela, tangging sagot ni Dina kay Amelia. Bakit na hindi, ha? Hindi kita naiintindihan sa mga sinasabi mo sa akin sa totoo lang, reklamo ni Amelia sa kanya. Dina bit her lips and sighed heavily before she tells the truth to her friend Amelia. Hindi kami okay ngayon ni Angela. Nag-away kaming dalawa kaya hindi ko siya pwedeng tawagan dahil ayaw ko. Galit ako sa kanya, Amelia. Ayaw ko na ako ang maunang makipag-usap sa kanya, anunsyo ni Dina sa kaibigan niya na si Amelia. Ha? Bakit naman, ha? Bakit kayo nag-away na dalawa? Ano nang dahilan, Dina? Kaya pala ayaw mo na tawagan siya ay dahil sa nag-away pala kayong dalawa na mag-ina, tanong ni Amelia sa kanya.
Pwede mo bang sabihin yon sa akin, ha? Ano ba ng dahilan ng pag-aaway niyong dalawa? Dina took deep breath and said, kung hindi kami nag-away na dalawa ay tatawagan ko talaga siya, pero sa sitwasyon ngayon ay hindi ko iyon gagawin, okay? Galit ako sa kanya. Sinabi ni Dina ang naging dahilan ng pag-aaway nilang dalawa ng anak niya na si Angela. Alam mo ay may mali ka rin naman sa ginawa mong yon, Dina. Dapat hindi ka sa kanya naglilihim kahit papaano. Kahit na may boyfriend ka na nga ay dapat sinabi mo pa rin yon sa kanya, hindi sa nalaman pa talaga niya sa iba na dapat ay sa iyo nang galing sa una pa lang. Natural na magagalit yon sa iyo dahil sa paglilihim mo sa kanya. Mag-iisip yon na wala na siyang halaga sa iyo o importante pa kaya kahit ano nang gawin mo ay hindi na dapat niya malaman. Hindi naman pwedeng naglilihim ka sa kanya. Naintindihan ko rin naman ang anak mo kaya nagalit siya sa iyo. Hindi sa kumakampi ako sa kanya, Dina. Sinasabi ko lang naman talaga ang totoo na dapat ay hindi ka na naglihim sa kanya. Hindi ko akalain na mag-aaway kayong dalawa dahil sa lalaki mong yan. Sigurado ako na she doesn't like you to be with that man kaya niya nasabi pa yon. Hindi naman kita pwedeng sisihin kung gusto mo talaga yon, lalo na ang desisyon mo na patigilin siya sa pagtatrabaho para ikaw na ang bumuhay sa kanya. Sana ay magkaayos pa rin kayong dalawa ng anak mo na si Angela. Mag-ina kayong dalawa at hindi dapat humahantong sa ganito na kailangan nyo na hindi mag-usap. Matagal na ba tong away niyong dalawa? Mahabang sagot ni Amelia sa kanya na may kasamang pagpapaalala kay Dina na may mali naman siya kaya nagalit ang anak niya na si Angela. Kailangan niyang tanggapin yon na may mali rin naman siya. Hindi niya iniintindi ang sinasabi ng anak niya sa kanya kaya minsama kaagad niya yon. Muli siyang bumuntong hininga at nagsalita sa harapan ng kaibigan niya na si Amelia. Malapit na sigurong mag-isang buwan, Matapos ang pagtatalo namin na iyon ay hindi na kami nag-usap pa kahit noong pag-alis natin patungo dito sa Japan. Galit ako sa kanya, galit rin siya sa akin. Magkagalit kaming dalawa sa isa't isa, malumanay na tugon ni Dina kay Amelia na napabuntong hininga pagkasabi niya. Ngayon ano na ang gagawin mo? Ayaw mo naman pala tawagan ang anak mo na si Angela para malaman kung okay lang si Edward at hindi nito sinasagot ang tawag mo. Ano nang gagawin mo, ha? Tanong ni Amela sa kanya. Gagawa ako ng paraan. Magpapatulong ako kay Celine. Kailangan ko malaman kung ano nang nangyayari kay Edward. Sagot ni Dina kay Amelia. Sino si Celine? Tanong nito sa kanya. Anak siya ng kaibigan ko na kaharap lang ng bahay namin. Pwede akong magkatulong sa kanya kung ano nang nangyayari kay Edward at bakit hindi na niya ako sinasagot sa mga tawag ko simula nang umalis tayo sa Pinas. Sagot ni Dina kay Amelia na kaibigan niya na dahan-dahan naman na tumango. Ganoon ba? Sa kanya na lang ako magpapatulong, Amelia. Sigurado naman akong hindi niya ako bibigin Leon ang naiisip ko na paraan para malaman kung okay lang si Edward at ano nang pinagagawa nito sa bahay namin. Sagot ni Dina kay Amelia. Tinawagan niya ni Dina si Celine na anak ng kaibigan niya na nakatira doon sa kaharap nilang bahay. Sinagot naman kaagad siya nito. Sinabi kaagad niya ang sadya niya. Pwede mo bang gawin yon, Celine? Tanong niya matapos niyang sabihin ang nais niyang ipagawa kay Celine para malaman kung okay lang ba si Edward sa bahay nila. Naman po, Tita Dina. Wala pong problema iyon sa akin, sagot ni Celine sa kanya bilang pagpayag nito sa gusto niyang mangyari. Natuwa naman siya sa sinabing iyon ni Celine. Hindi na ito nag-usisa pa sa kanya. Maraming salamat sa pagpayag mo sa akin na tulungan ako, Celine. Pasalamat na sagot ni Dina kay Celine. Walang anuman po yon, Tita Dina, sabi naman ni Celine sa kanya. Lahat ng malaman mo ay sabihin mo sa akin, Celine. Gustong-gusto ko talaga malaman kung okay lang si Edward, sabi pa ni Dina kay Celine. Opo, Tita Dina. Lahat ng malalaman ko ay sasabihin ko po sa'yo. Huwag ka pong mag-alala. Ako na po ang bahala dito, sabi ni Celine sa kanya bilang paninigurado. Very good. I'll give you a gift pag uwi ko dyan sa Pinas, sabi ni Dina sa kanya. Huwag na po, Tita Dina. Huwag mo na po akong bigyan ng gift. Enough na po sa akin na matulugan ka. Huwag ka na pong mag-abala na bigyan ako, tangging sagot ni Celine sa kanya. I know pero huwag ka nang tumanggi pa. Bibigyan kita ng gift pag uwi ko dyan sa Pinas. Thank you so much for helping me, Celine, sabi pa ni Dina sa kanya.
Walang anuman po yon ulit, Tita Dina. Basta ikaw po ay walang problema, sabi ni Celine sa kanya. Hindi naman nagtagal ang usapan nilang dalawa. Pagkatapos na makausap ni Dina si Celine, ay pinaalam kaagad niya yon kay Amelia na kaibigan nga niya. Ano nang balita, ha? Pumayag ba yung Celine na sinasabi mo sa akin kanina, ha? Tanong ni Amelia sa kanya. Dina shook her head quickly and smiled at her friend. Pumayag naman nga siya. Tutulungan niya ako, Amelia, sagot ni Dina sa kanya. Okay. Sana ay maging masaya ka sa malalaman mo sa tulong ng Celine na yan, pero gusto ko pa rin sabihin sa iyo na sana talaga ay magkaayos kayo ng anak mo na si Angela pag uwi natin ng Pinas. Hindi dapat kayong dalawa nagkakaganito dahil lang sa lalaking yan. Mas mahalaga ang relasyon yung dalawa ng anak mo kaysa sa lalaking yan na hindi mo naman sigurado kung mamahalin ka talaga hanggang wakas. Huwag mong hayaan na masira ng tuluyan ang relasyon ng anak mo, Dina. Kahit ano pa ang mangyari ay anak mo pa rin si Angela at hindi dapat kayo nagkakaganito, seryosong tugon ni Amelia kay Dina. Hindi na nagsalita pa si Dina sa sinabing iyon ng kaibigan niya na may tama naman sa sinabi sa kanya. Huwag niyang hahayaan na masira ang relasyon nilang mag-ina dahil lang kay Edward. Iniba na lang si Dina ang usapan nilang dalawa. Nagsimula na ngang magmanman si Celine sa bahay ni Dina. Nakikita naman niya doon si Edward. Hindi naman siya nagpapahalata na nagmamanman siya doon. Mukhang okay naman si Edward dahil sa nakikita niya. Ikaw lang ba ang mag-isa sa bahay ni Tita Dina? Tanong ni Celine kay Edward na makita niya ito isang umaga na nasa labas ng gate ng bahay. Hindi siya kilala ni Edward kaya tinapunan siya nito ng nagtatakang tingin. Hindi. Hindi ako mag-isa diyan na nakatira, mabilis na sagot ni Edward sa kanya. Tumango naman si Celine sa kanya. Ah, okay. Sino ka ba, ha? Nagtatakang tanong ni Edward sa kanya. She faked her smile. Ako nga pala si Celine Marquez, pakilala ni Celine sa kanya. Okay. Saan ka nakatira? Mahinang tanong niya kay Celine at mabilis naman na itinuro nito ang katapat na bahay na tinitirahan nito. Diyan ako nakatira. Iyan ang bahay namin. Sorry ngayon lang kita nakita at ganoon ka rin sa akin. Kaya hindi natin alam ang pangalan ng isa't isa. Ano pala ang pangalan mo? Sabi ni Celine sa kanya. Nagkunwari itong hindi alam ang pangalan niya kahit alam na nga nito dahil kay Dina. Ganoon ba? Bahay niyo pala yan. Ngayon ko lang alam. Akala ko walang nakatira dyan. May tao pala, sabi ni Edward sa kanya. Celine smiled at him again. Yeh! Bahay namin yan. Grabe ka naman sa walang nakatira. Kami ang nakatira dyan. Bihira mo lang siguro kami makita. Ano pala ang pangalan mo? Hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo, sabi ni Celine kay Edward. Bago sabihin ni Edward ang pangalan niya kay Celine, ay lumunok muna siya ng kanyang laway at saka nagsalita, "The name is Edward." Oh, nice meeting you, Edward, sabi niya kay Edward. Nakipagkamayan siya dito. Nice meeting you too, Celine, sabi naman ni Edward sa kanya. Di ba wala si Tita Dina dyan? Tanong pa ni Celine sa kanya. Wala nga siya dyan. Nasa Japan siya, nakangusong tugon ni Edward sa kanya. Tumango naman si Celine sa harapan niya at nagsalita, wala si Tita Dina dyan kaya ibig sabihin ay si Angela ang kasama mo dyan sa bahay nila. He quickly nods his head and said, yes. Siya ang kasama ko dyan sa bahay nila dahil wala ang mommy niya. Ah, okay, Edward. Ayos ka lang ba dyan sa bahay nila? Tanong pa ni Celine sa kanya. Okay lang naman ako, sagot nga niya na medyo nagtataka. Well, why are you asking me? She shrugged her shoulders and said, wala lang. Gusto lang kita na tanungin kung okay ka lang dyan sa bahay nila. Mag-isa ka kasi Kung kailangan mo ng makakausap ay nandito lang ako. Pwede mo akong puntahan sa bahay namin kung gusto mo ng makakausap. Ako lang kasi ang tao sa bahay namin. Nasa bakasyon kasi ang mga magulang ko kasama ang bunso kong kapatid. Talaga ba? Yeh! Wala ka bang trabaho, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Sa ngayon ay wala akong trabaho. I'm a jobless person. Nag-resign kasi ako sa trabaho ko. Nagpapahinga na muna ako sa ngayon
I'm free to do anything I want sa mga oras na to, sagot ni Celine sa kanya. Edward sighed. Dahil hindi naman kabisado ni Edward si Celine, ay hindi naman na siya masyadong nakipag-usap pa dito. Pumasok na lang siya sa loob ng bahay ni na Angela. Hindi na muna ni Celine tinawagan si Dina. Tatawagan lang niya ito kapag marami na siyang nalalaman. Pagkarating ni Angela na girlfriend niya kinagabihan ay sinabi kaagad niya nilapitan siya ni Celine kanina. Nakipagkilala ito sa kanya. Napakunot noo si Angela sa sinabi niyang yon. Hindi naman ito nagsiselo sa nalaman niya, kundi hindi niya gusto ang nalaman niya na nakipagkilala ito sa boyfriend niya. Hindi ko akalain na lalapitan ako ng babaeng yon na ang pangalan ay Celine. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap naming dalawa dahil pumasok na ako dito sa bahay niyo, sabi ni Edward kay Angela na girlfriend niya. Huwag kang masyadong makikipag-usap o makikipag-close sa babaeng yan, baby, sabi ni Angela sa kanya. Ha? Bakit naman? Nagsiselos ka ba, ha? Tanong ni Edward sa kanya. Of course not. Hindi ako nagsiselos, baby. Sinasabi ko sa'yo na huwag kang masyadong makikipag-usap sa babaeng yan dahil hindi mo kabisado ang pag-ugali niya. Kaaway ko ang babaeng yan. Matagal na, seryosong sagot ni Angela kay Edward. Ano? Kaaway mo ang babaeng yon? Angela shook her head and said. Matagal na. Huwag kang masyadong makikipag-usap sa kanya. Don't trust that bitch. Hindi mo kilala ang babaeng yon. Ganoon ba? Bakit kaaway mo ang babaeng yon? Ano ba nang ginawang masama niya sa iyo, baby? I want to know, tanong ni Edward sa kanya. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Noong wala ka pa dito, kahit dati pa ay palagi niya akong sinisiraan sa mommy ko at kahit sa mga kalapit natin na bahay. Muntik na nga kaming dalawa ng mommy ko mag-away dati dahil sa kanya. Mabuti ay hindi naman pinaniwalaan yon ni mommy. Aware naman ang mommy ko sa kanya, She can't be trusted, baby. Kaya huwag ka nang makikipag-usap sa kanya, baka gawan ka rin niya ng masama. Naiintindihan mo ba? Ang sama naman pala ng ugali ng babaeng yan. Huwag kang mag-alala dahil hindi na ako makikipag-usap pa sa kanya, baby. Thanks for saying that. Akala ko pa naman ay nagsiselos ka ngunit hindi naman pala. Sorry, saad ni Edward sa kanya. Okay lang, baby. Basta huwag ka na makikipag-usap sa kanya kahit kailan. She can't be trusted, sabi pa ni Angela sa boyfriend niya na muling tumango pagkasabi niya, nakahiga na silang dalawa sa kama. Niakap ni Edward si Angela ng napakahigpit na para bang bukas. Amoy na amoy ni Angela ang manly scent ng gwapong boyfriend niya. Akala niya ay matutulog na silang dalawa ng tuluyan ngunit hindi pa pala. Mabilis na pinaglapat ni Edward ang mga labi nilang dalawa. Tumugon naman si Angela ng halik sa boyfriend niya. Kinubabawan siya to at dahan-dahan na hinuhubad ang suot niyang damit. Tinulungan niya itong hubarin ang pang-itaas niyang suot. Nang mahubad ni Edward ang kanyang damit pang-itaas at bra sa tulong niya, ay mabilis na nito ang kanyang dalawang malulusog na dibdib. Napapaungol siya sa kakaibang kiliti na nararamdaman niya. Ang kanyang buong katawan ay unti-unti nang ang nag-iinit. Her heart is beating so fast and she could feel her pussy becomes wet. Matapos ang ginagawang iyon ni Edward sa kanyang dalawang dibdib ay muli nitong pinaglapat ang kanilang mga labing dalawa. Kitang-kita ni Angela ang pagnanasa sa mga mata ng gwapong boyfriend niya. Hindi ba sumakit ang iyong pagkababae after ng ginawa natin no ng isang gabi, baby? Mahinang tanong ni Edward sa kanya nang maghiwalay muli ang mga labi nilang dalawa. She sighed first and said, there was pain, but took a medicine para mawala ang sakit na yon. Ganoon naman talaga kapag first time, di ba? Edward nodded immediately. Yes, baby. Ganoon naman talaga yon. Mabuti naman ay uminom ka ng gamot para mawala ang pain. Okay ka na ba ngayon, ha? Lang araw ang nakalipas, di ba? Tanong ni Edward sa kanya na nakatitig sa kanyang mga mata. Baby, okay naman na ako, Nawala naman kaagad ang pain dahil sa pag-inom ko ng medicine na iyon, sabi ni Angela sa boyfriend niya nang inisyan naman niya pagkasabi niya. Mabuti naman kung ganoon, baby. Handa ka na bang gawin muli natin yon, ha? Malumanay na tugon ni Edward sa kanya. Tumango naman kaagad si Angela at nagsalita, yes, baby.
Handa na ako na gawin muli nating dalawa yon. Edward smiled widely and kissed her lips again. Si Angela ang naghubad ng suot na kulay puting sando ni Edward. Hinawakan niya ang katawan nito lalo na ang chest nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihamas-himas ang katawan ito na nakakatakam. Nararamdaman niya rin ang bilis ng tibok nito. Can you feel the beating of thy heart, baby? Tanong ni Edward sa kanya. She quickly nods her head and said, yes, baby. I can feel it too. Edward smiled at her. Thy heart is always like that, baby. It beats faster because of you. Same with me, baby. Thy heart is always beating for you, sagot naman ni Angela sa kanya na nakangiti. You're so beautiful, baby, bulong pa ni Edward sa kanya. Thanks, baby. You're so handsome too. Ang hot mo pa nga, eh. Chic. Ang ganda-ganda ng katawan mo, sabi naman ni Angela sa boyfriend niya na aabot hanggang tainga ang ngiti. Muli siyang hinalikan nito at nagsalita pagkatapos, sa iyo lang ako, baby. Sa iyo lang ang buong puso at katawan ko. Angela pinched his nose and said, I know that, baby. Ganoon rin naman ako sa iyo. Sa iyo lang ako kahit ano pa ang mangyari. Mahal kita. Mahal rin naman kita, baby. Words are not enough to tell you how much I love you, sabi ni Edward sa kanya. Hinubad na ni Edward ang natirirang saplot nilang dalawa sa katawan. He parted her legs and inserted his tongue inside her wet pussy. He likes the taste of it, panailang ang unggol ni Angela habang ginagawa yon ni Edward sa kanya. Napasigaw pa siya nang malakas ng labasan siya. Edward licked her juices. Wala itong itinira pa. Ang sarap mo, baby D. Bulong nito sa taingan niya. I can't wait to fuck your tight and wet pussy. Inayos ni Edward ang kanyang pagkakakubabaw sa girlfriend niya na si Angela. Ibinuka pa niya ng husto ang dalawang legs nito. Kitang-kita niya ang ilang pagtulo ng juice nito mula sa pagkababae nito. Dahan-dahan niya na ipinasok ang kanyang kahabaan sa loob ng girlfriend niya. Hindi muna niya ito ipinasok ng buo. Gumagalaw na rin naman siya kahit papaano. Unti-unti na naman na napapaungol si Angela sa ginagawang iyon niya. His girlfriend wrapped her legs around his waist and embraced his warm and body. Mabagal lang ang paggalaw niya. Ramdam niya ang init, sikip, at dulas ng pagkababae nito na kulang na lang ay mapasigaw siya sa sarap lalo na nang bumaon siya sa loob nito. Sagad na sagad siya sa loob ng kanyang girlfriend. Huminto siya sa kanyang paggalaw dahil hinalikan niya muli ito sa mga labi. You have to move, baby, bulong ni Angela sa kanya. Yes, baby. I'm going to move now for you, he mumbled and smiled widely. Kinurot ni Angela ang kaliwang pisngi ng gwapong boyfriend niya. Gumalaw na si Edward sa loob niya. Sinil nito ang kanyang liig ng nakakakiliting halik kaya doble ang kiliting nararamdaman niya. Bumibilis ang pag-ulos nito sa loob niya. Ah! Fuck! You're so deep, baby. Sige lang. Fuck! Uwol ni Angela habang umuulos ng nakapabilis at napakalalim ang gwapong boyfriend niya na si Edward. Oh! Ang sikip mo talaga, baby. Bilisan ko pa ba? Bulong ni Edward sa kanya. Tumango naman siya. Yes, baby. I like it ah. Ah! Sige pa. Bilisan pa ng binilisan ni Edward ang paggalaw sa loob niya. Naliligo na silang dalawa ng pawis. Wala nang ibang laman ang isipan nila, kundi ang nararamdaman nilang kakaibang sarap na iyon. Nakailang beses na si Angela nilabasan, ngunit hindi pa rin natatapos ang boyfriend niya. Patuloy pa rin ito sa paggalaw sa loob niya. Bumibilis pa ang paghinga nito habang gumagalaw ng todo sa ibabaw niya. Pakiramdam pa niya ay masisira na ang kanyang kama sa bilis ng paggalaw ng gwapong boyfriend niya. Maya-maya ay dahan-dahan na ibinuka ni Edward ang kanyang mga labi para magsalita sa girlfriend niya. I'm so close, baby, bulong ni Edward sa kanya. Where do you want me to? Bahala ka na, baby. Bahala ka na kung saan mo gustong ilabas yung init mo, tugon ni Angela sa kanya at hinalikan niya sa labi ang kanyang gwapong boyfriend na si Edward. Ilang ulos pa ay natapos na rin si Edward. He spurted his seeds inside her womb. Angela felt his hot load inside her. Hindi na niya inisip pa kung mabuntis siya ni Edward,
dahil sa ginawang iyon na pagpapalabas sa loob niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang maging satisfied ang boyfriend niya sa ginagawa nilang yon dahil mahal niya ito. She only wants to make sure that he's happy and satisfied after their lovemaking. Bumagsak si Edward sa ibabaw ni Angela na kaagad naman na niyakap nito ng napakahigpit. She kissed her forehead and caressed his back. Both their hearts are still beating faster. "Thank you for making me happy, baby," sabi ni Edward kay Angela na girlfriend niya after a few minutes. He gave her a quick smile and said, "Same with me, baby. Thank you for making me happy too. I love you, baby." "I love you too, baby," sagot naman ni Edward kay Angela. Nakangiti. "2 beses na akong sa loob mo nagpapalabas, baby," mahinang usal ni Edward sa kanya. "Alam ko naman yon, baby," sabi ni Angela habang hinahaplos-haplos ang noo ng gwapong boyfriend niya. "Hindi ka ba natatakot, ha?" Napakunot noo tuloy si Angela sa tanong nito sa kanya. "Natatakot saan, ha?" tanong ni Angela sa kanya. He breathed deeply and said, "Na mabuntis kita." "Hindi ka ba natatakot na mabuntis kita, ha?" Hindi muna nagsalita si Angela sa tanong na iyon ng boyfriend niya. Lumipas muna ang ilang minuto bago niya nagawang magsalita dito. "Wala naman akong magagawa kung mangyayari man nga iyon, baby. It's a blessing, right?" Baby, is a blessing, pero aminin ko sa'yo na hindi pa ako handa para sa bagay na yan, Wala naman tayong magagawa kung ibigay ngayon sa ating dalawa ng Panginoon. Hindi naman natin pwedeng tanggihan iyon dahil regalo iyon mula sa Kanya, di ba? At saka ay may reason naman kaya ibibigay o hindi iyon sa ating dalawa, kung sakaling ang bibigyan tayo. Mahal naman natin ang isa't isa, baby. Mahal mo ako at mahal rin kita. Kung mabuntis man nga ako, ay hindi ko tatanggihan ang pagkakataon na yon dahil yon ang bunga ng pagmamahalan nating dalawa. Kailan may hindi ko pagsisihan ang bagay na yon, Kahit sabihin na hindi pa ako handa, kung yon ang kagustuhan ng Panginoon ay kailangan ko na maging handa. But I think hindi naman nagbibigay ang ating Panginoon kung hindi tayo handa o hindi natin kayang gampanan, di ba? Paliwanag ni Angela kay Edward na boyfriend niya. Edward nodded immediately and said, "You're right, baby. Sumasang-ayon ako sa sinabi mong yon sa akin. Gusto ko rin naman na magkaroon tayong dalawa ng bunga ng ating pagmamahalan, Kaya ba sa loob mo inilalabas ang binhi mo dahil gusto mo na magkaroon tayo ng bunga ng ating pagmamahalan, ha? Gusto mo na magbuntis iko, ha?" "Ganoon ba yon, baby?" tanong ni Angela sa kanya para maliwanagan siya. Dahan-dahan na tumango si Edward at nagsalita, "Parang ganoon na nga, pero masarap ilabas ang aking init sa loob, Ninisya nito si Angela pagkasabi. Napangiwi si Angela pagkasabi ng boyfriend niya. "Yun naman pala, sabi pa ni Angela sa kanya. Tumawa si Edward at muli siyang hinalikan sa kanyang mga labi. Natulog silang dalawa ng gabing iyon na magkayakap sa isa't isa. Pakiramdam pa nga nilang dalawa ay wala ng katapusan ang lahat ng magagandang nangyayari sa buhay nila. "Good morning, baby," nakangising bati ni Edward sa girlfriend niya na si Angela kinabukasan. Sabay silang dalawa nagising ng umagang iyon. Umiti rin si Angela at saka binati rin ang gwapong boyfriend niya na ang kagwapuhan kaagad nito ang nasa harapan niya. "Good morning too, baby." "Ang gwapo-gwapo mo talaga, baby," bati rin ni Angela sa boyfriend niya na si Edward na kinukurot-kurot ang magkabilaang pisngi nito. Nanggigil siya sa kagwapuhan nito. "Wag mo naman akong saktan, baby," reklamo ni Edward sa kanya. Nagkunwari lang naman itong hagrereklamo sa kanya. "Hindi naman kita sinasaktan, baby. Wag kang ganyan," sabi ni Angela sa kanya. Napatawa si Edward pagkasabi niya. Sinamaan niya ito ng tingin. "Binibiro lang narnan kita, baby. Nagagalit ka ba sa akin, ha?" Nakangising tugon ni Edward sa girlfriend niya. "Binibiro lang naman niya ito." "Of course not, baby. Bakit naman ako magagalit, ha? Walang rason para magalit ako, okay? Binibiro mo lang naman pala ako." "Hay, naku," sabi ni Angela sa kanya na napapakamot ng kanyang ulo. Tumawa lang si Edward sa kanya. Hinalikan muli siya nito sa kanyang mga labi. Hubot-hubad pa rin silang dalawa na nakahiga sa kama. Nararamdaman na naman Angela ang mga kamay ng boyfriend niya na gumagapang sa kanyang katawan.
Unti-unti ni Angela nararamdaman ang init ng kanyang katawan. "What are you doing, baby?" Malumnay na tanong ni Angela kay Edward na boyfriend niya habang patuloy lang ito sa paghaplos sa kanyang katawan. Nakikiliti siya habang ginagawa nito iyon. Edward smiled and slowly opened her mouth to speak to his girlfriend. "Tia's touching you, baby." Nakangising tugon niya kay Angela na girlfriend niya. "Do you want to have sex this morning, baby? We never tried to have sex in the morning." "Maaga pa naman eh. Madali lang to, baby." Lumunok ng kanyang laway si Angela bago sumagot sa gwapong boyfriend niya na si Edward. "May pasok pa ako, baby," sagot ni Angela sa kanya. He sighed and replied, "Is a know that, baby. Madali lang naman to, hindi naman natin tatagalan eh. Kung gusto mo nga ay huwag ka nang pumasok sa trabaho mo kahit ngayon lang. Wala ka naman sigurong gagawin masyado. Ngayon ka lang naman hindi papasok eh." Napangiwi si Angela pagkasabi ng boyfriend niya na si Edward na kung gusto nga niya ay huwag na siyang pumasok sa trabaho kahit ngayon lang. Naisip kaagad niya kung may gagawin ba siya mamaya sa trabaho. Wala naman siyang masiadong gagawin pero baka pagalitan siya ng kanyang boss kaya ay papasok pa rin siya kahit malate. Seryosong nakatitig sa kanyang mga mata ang gwapong boyfriend niya na si Edward. Hinihintay nito ang sasabihin niya. Hindi naman siya umaasang papayag ito sa sinabi niya na kung gusto nga nito ay huwag na pumasok sa kanyang trabaho kahit ngayon lang naman. She took deep breath first and said, "Baby, wala naman niya akong masyadong gagawin sa trabaho pero natatakot ko na baka magalit ang boss ko sa akin kapag hindi ako pumasok ngayong araw na to eh. Wala pa naman akong maganda o valid na rason para hindi pumasok sa araw na to. Ayaw ko naman na magsinungaling ako sa kanya at sabihin ko na may sakit ako. Hindi naman siguro tamang gawin yon, di ba? Sana ay naintindihan mo ako sa sinasabi ko sa iyo, baby." Maliwanag na narinig ni Edward ang naging sagot sa kanya ng girlfriend niya na si Angela. Kung ayaw mga nitong lumiban sa trabaho ay wala naman siyang magagawa. He needs to respect her decision. Bilang masunuri na boyfriend ni Angela ay susunod siya sa sinasabi nito na papasok nga ito sa trabaho at hindi niya pipilitin ito. "Naintindihan naman kita sa sinasabi mo, baby. Kung ayaw mo ngang absent sa trabaho mo ay wala akong magagawa. Kailangan ko na sundin at irespeto ang sinasabi mo na iyon sa akin," sagot ni Edward sa kanya na nakangiti. "Hindi naman ako umaasa na mag-absent ka sa trabaho mo eh." "Thank you so much, baby," pasalamat ni Angela sa boyfriend niya na nakangiti. Si Angela na ang muling humalik sa gwapong boyfriend niya na si Edward. Muli siyang kinubabawan ni Edward at dahan-dahan na ibinuka ang kanyang mga hita para makabuelo siya sa susunod niyang gagawin. "Do you want to have sex with me this early morning, baby?" "First time natin na gagawin to na mag-sex ngayong umaga, baby," tanong pa muli ni Edward kay Angela. She quickly nods her head and said, "Yes, baby. I want to do it this morning too." "Ayaw ko naman tanggihan ka eh. Baka magtampo ka pa sa akin kapag ginawa ko iyon na tanggihan ka. Isipin mo pa niyan ay hindi kita mahal. Ayaw ko naman na mangyari iyon, baby." Nakangiti si Angela habang sinasabi niya iyon kay Edward na boyfriend niya. Tumawa si Edward sa sinabing iyon niya. Biro lang naman iyon ni Angela sa kanya. "Ah, talaga ba, baby?" Nakangising tanong nito sa kanya. Hindi. Biro lang naman iyon, baby. I really want to do it this morning. I want to feel your cock inside me," sagot ni Angela sa kanya. "Same with me, baby. I really want to feel your tightness wrap on the cock. It feels good to feel it, baby." Nakaka-addict sa sarap sa totoo lang. Mas masarap pa sa hotdog ang cock ko na gawin na breakfast, tumatawang sagot ni Edward kay Angela. Biro lang niya iyon. Kinurot tuloy siya ni Angela sa kanyang kaliwang braso. Napadaing siya. "Ang bibig mo naman, baby. Masyadong di." "Ano, baby? Masyadong ano, ha?" tanong ni Edward sa kanya. Kinunutan niya ito ng kanyang noo. "Alam mo na kung ano, baby. Huwag mo nang tanungin pa sa akin, okay? Alam mo na yon," sabi ni Angela sa kanya. Tumawa na lang si Edward.